Kung bibili ka ng phone sa 10K to 15K range, ito yung pinaka-tricky na presyo. Kasi sa papel, halos lahat maganda sa specs, pero dito rin nagsisimula yung maling desisyon. Pwede ka kasing pumili ng mataas sa specs, pero hindi naman tugma sa actual use mo. Ang ending, hindi mo ma-maximize at sayang ang pera. Kaya imbis na specs ang titingnan, dapat use case mo muna. So ang tanong, alin ba dito ang bagay sa'yo? Dito ka dapat mag-isip. Unahin natin yung option na madalas mukhang sulit agad, ang Poco M8 5G. Kung casual user ka na ang priority ay panonood, social media at daily apps, okay na okay to. Kasi ang lakas ng screen experience. Curve AMOLED na mataas na brightness at 120Hz pa. So kahit simpleng scroll lang, smooth at malinaw, hindi ka mabibitin sa display side. Kung storage user ka, malaking bagay dito yung expandable hanggang 1TB. Ngayon kasi bihira na yan. So kung mahilig ka mag-save ng videos, downloads, or photos, hindi ka agad mapipilitan mag-delete. Kung long-term ka mag-isip, panalo din yung software support. 4 years OS at 6 years security. Ibig sabihin kahit tumagal, usable pa rin. Pero may catch dito. Kung gamer ka, dito mo makikita ang limitation. Snapdragon 6 Gen 3 nasa mid lang. Kaya basic games, pero pag heavy games na, hindi ganun ka-stable sa mataas na settings. Camera side, usable naman, pero pag video, lalo na handheld, hindi siya ganun ka-stable. So kung plano mo mag-content gamit phone lang, medyo may struggle. Dito ka dapat mag-decide kung display at storage ang habol mo, pwede. Pero kung performance at camera ang priority mo, hindi ito yung pipiliin mo. Sunod naman, ibang klaseng option, ang CMF Phone 2 Pro. Hindi kasi ito yung inaasahan mo sa price range na to. Kasi karamihan ng phones dito, basic lang ang camera setup. Pero dito, may telephoto lens ka na may 2x optical zoom. Ibig sabihin, hindi lang digital zoom, actual optical zoom. Bihira yan sa ganitong presyo. Kaya kung mahilig ka mag-picture ng malalayong subject, portraits o kahit travel shots, mas useful to kumpara sa ibang phones. Dagdag pa, expandable hanggang 2TB. So kung heavy ka sa files, hindi ka agad mauubusan ng space. Performance sides, balance lang. Hindi siya pang heavy gaming pero enough sa daily use at multitasking. Yan yung mga okay na part, pero dito ka mabibitin. Kung fast charging ang hanap mo, mapapansin mo agad na 33 watts lang. Well, kumpara sa ibang phones dito, mas mabagal siya. So kung lagi ka nagmamadali mag-charge, medyo hassle. Isa pa, software support. Mas maikli siya kumpara sa iba. So kung long-term user ka, mas may safe na choice. Ito ang dapat mong pag-isipan. Kung camera flexibility ang priority mo, lalo na zoom shots, ito yung pinakasulit. Pero kung gusto mo ng mas mabilis na charging at long-term support, baka hindi ito para sa'yo. Next upgrade option natin ay ang Poco M8 Pro 5G. Ito yung point na nagsisimula ng maging power phone yung choices. Kung heavy user ka, ramdam mo agad yung difference. Snapdragon 7S Gen 4 nasa around 800k score. Ibig sabihin mas kaya niya multitasking at gaming kumpara sa naunang dalawa. Kaya kung gamer ka, kaya nito ang medium to high settings sa karamihan ng games. Hindi ito top tier pero stable ang experience. Battery pa lang panalo na, 6,500 mAh tapos 100 watts charging. So kahit heavy use ka, hindi ka masyadong mag-aalala sa battery. Display side, naka 1.5K resolution na may Dolby Vision. So kung mahilig ka manood, mas detailed yung visuals. Pero may catch dito, wala siyang expandable storage. So kung file heavy user ka, kailangan mo mag-manage ng storage mo. Camera okay lang, pero hindi standout. So kung priority mo photography, may mas okay na option tulad ng CMF. Dito ka dapat mag-decide. Kung performance at battery ang priority mo, ito yung sulit pick. Pero kung storage flexibility at camera ang habol mo, may ibang mas bagay sa'yo. Ngayon, safe choice naman tayo. Samsung Galaxy A56. Ito yung phone na hindi ka masyadong mag-iisip kung tatagal ba. Kung long-term user ka, ito yung pinaka-safe. 6 years OS updates. Ibig sabihin kahit tumagal lang ilang taon, updated pa rin. Performance nasa around 900k score. Hindi siya pang hardcore gaming pero stable sa daily use at multitasking. Camera consistent. Hindi siya yung pinaka-sharp pero reliable. Kahit hindi mo effortan, okay yung kuha. Isa rin to sa pinakamura
mura na may eSIM. So useful kung dual network ka or madalas ka sa abroad. Dito nagkakatalo, kung gamer ka, hindi ito yung best choice. Kahit mataas kasi yung Antutu, hindi siya tuned for heavy gaming. So hindi ganun ka-smooth sa long sessions. Battery at charging, average lang. Walang standout. So kung heavy user ka, may better options. Ito yung pag-iisipan mo. Kung gusto mo ng phone na tatagal at stable sa lahat, ito yung safe choice. Pero kung performance o battery ang priority mo, may mas sulit na option. Last, yung pinakamalakas sa list, ang pinakabagong Poco X8 Pro. Grabe to, nagsisale to hanggang 13K lang. Ito na yung hindi na nagtitipid sa performance. Dimensity 8500 Ultra na nasa around 2 million score. Ibig sabihin kahit anong game kaya high settings, hindi ka mag-aalala sa lag kahit heavy usage. UFS 4.1 storage, so mabilis mag-load ang apps at files. Ramdam mo yan sa everyday use. Battery 6500 mAh tapos 100 watts charging. So same level sila ng M8 Pro pero mas powerful to sa overall. Build quality nandito na lahat. Glass, metal frame at IP69K. Kaya hindi lang performance, pati build premium na. Pero may catch dito, kung casual user ka lang, masyado na tong OP. Hindi mo na ma-maximize yung performance na binabayaran mo. At kung budget conscious ka, hindi na praktikal lalo na kung basic lang ang usage mo. Eto tandaan mo, kung gamer ka o power user, eto na yung pinakasulit sa list. Pero kung simple lang ang usage mo, hindi mo naman kailangan to. Doon ka na lang sa mga under 10K. Ngayon, final decision. Kung display at storage ang habol mo, Poco M8 5G. Kung camera, lalo na zoom shot, CMF Phone 2 Pro. Kung performance at battery balance, Poco M8 Pro 5G. Kung long-term at safe choice, Samsung Galaxy A56. Kung all-out performance, Poco X8 Pro. Hindi ito tungkol sa kung alin ang pinakamalakas. Kasi ang tamang tanong, alin ang bagay sa paggamit mo. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang ang situation mo para matulungan kita mag-decide. Lalo na kung ayaw mo masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit na deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.